Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita ang mga exclusive perks na in-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Wala tayong bida dito. Literal na general reading to. Pero mamaya, maglalagay naman ako ng clarifier cards. So, baka may lumabas doon na tao. Meron tayo dito the Tower, 5 of Cups, 9 of Pentacles, 2 of Swords. Clarify ko na to. Dito muna tayo sa 2 of Swords. Tapos the Tower. Anong meron sa the Tower? Nine of Pentacles, 5 of Cups, ito 2 of Swords. Tungkol saan kaya ito? Hindi ko to pwedeng gawing bida kasi nasa dulo siya eh. Kaya energy to. Pero kung dito siya lumugar, ayan yung bida natin. Pero ganito ay naandito sa dulo. So, dito tao. Kundi energy. Pero again, ano meron sa the Tower natin? Parang may unexpected event na maaring mangyari. O shocking news. O sudden change. So, inaisip ko tuloy kung bad news ba to. Kasi ang gaganda nitong mga to. Kasi pwede rin siyang disaster eh. Pero hanggang ganda nga nung lumabas na cards. Kaya, di siya negative. More like unexpected event. Baka magkapera yung iba sa inyo or may ma-receive na career opportunity, employment, donation. So blessing in general. May parang minamanifest sila na mangyayari sa reality. So, iniisip ko tuloy, connection ba yon? O makakapag-ipon sila?
Um, so, yung Four of Pentacles. O, pwedeng relationship reading to. Kasi, kung unexpected event, baka may ma-meet na soulmate yung iba sa inyo. Soulmate na may pera. Mayaman siguro. Baka yun yung blessing. So, yung blessing, unexpected event. At ang blessing ay may kinalaman sa new connection. At ang new connection, sabihin natin mayaman yung tao. Yung mamimit ng iba sa inyo. O may trabaho, magandang trabaho. Kaya lang, ba't may 5 of Cups tayo? So, wag muna tayo mag-proceed dito. Alamin muna natin to. Kasi, hindi siya tutugma dito. Ang ganda ng sinabi ko dito. Tapos, biglang naging malungkot. So, hindi nga siya tutugma. Kaya, kailangan natin clarify din yan. 5 of Cups. Oh. 5 of Cups. Kanina, 2 of Cups. Ngayon, naging the Lovers. Ay, sorry. May mamimit yung iba sa inyo. Akala nila mayaman, pero ang totoo, nagpapanggap lang siyang mayaman. Kaloka, oh. Nung na-in love na yung iba sa inyo, dun sa na-meet nila na new connection. So, parang siya may makikilalang someone new yung iba sa inyo. Tapos akala nga mayaman. Nung na-fall in love na sila, doon nila nalaman na hindi pala mayaman, nagpapanggap lang siya, sabihin natin kilos mayaman pero hindi pala. Kaya yun, na-disappoint yung iba sa inyo. Kaloka, sa 5 of Cups. Two of Swords. Teka. Ngayon, dahil sa disappointment dito sa 5 of Cups, ang gagawin ng iba sa inyo para maka-move on ay ilalaan ng sarili sa pagtatrabaho. Magiging somewhat workaholic. Parang ang dating pasasayain niya yung sarili niya gamit ang pera na ma-earn niya. Bibili siya ng mga kung ano-ano. Yun yung way ng pag-cope up niya. Ay pagbili ng mga gusto niya, syempre. Ngayon, dito na tayo sa 2 of Swords. Two of Swords, King of Swords, 3 of Swords, 6 of Swords. So, anong senaryo dito?
ang dating gusto niyang magkaroon ng change. Change ng perception. Ayaw niya ng maging pessimistic. Ayaw niya ng maramdaman tong pain. At gusto niya na mag-move on. Kaya lang nga 2 of swords to. So, lahat ng mga sinabi ko, hindi niya kayang gawin. Kasi, indecision to. Although, naisip-isip niya na mag-move on na. Kaya lang, at the same time, nagtatalo yung isip niya. Puro swords to. So, pag puro swords, strife. Kailangan sa opposition, strife, conflict. Yung mentality niya, nagtatalo-talo. Kaya, mauwi sa indecision. Naisip naman niya yung kapakanan niya eh. Ano yung magandang gawin sa sitwasyon na to. Kaya at the same time, hindi niya maisagawa eh. Kasi siguro nahirapan siya mag-let go, kaya ganoon. Kasi ang dating dito, nalilin lang siya eh. Kala niya nga mayaman, tapos di pala mayaman. Nagpapanggap lang yung tao. So, siguro yung iba sa inyo ay naghahanap ng jowa na mayaman. Pangarap nilang magkaroon ng jowa na mayaman. Pero ang nakuha nila ay someone na mapagpanggap o feeling mayaman. Kaya na-turn off sila. Ganun dating. So, nung na-turn off, kasi nagbibuild sila ng fantasy sa isip nila. Siguro, ini-imagine na nila yung kanilang future kasama yung mayaman na kakoneksyon nila. Eh, ang dating di pala mayaman. So, yung fantasy nila naging disaster. So, na-turn off, nilayuan, pero na-fall in love na din kasi. So, although gusto na nila ng ibang target, hindi nila magawa kasi dito nga yung 2 of swords na parang magtatalo yung mentality. Kaya, siya nauwi sa indecision. Anyways, masyado specific yung detalye dito. Punta na lang tayo dito sa clue. Ito yung possible person sa kwento na to. Okay? Nahulog to. So, Aquarius, Pisces, Libra. So, ito yung maaaring makilala ng iba sa inyo. Baka nga, nakilala na ng iba sa inyo. Pero again, same lang yung tinakbo ng story. So again, ang possible person nila dito ay Aquarius, Pisces, Libra. Kung di man para sa inyo itong reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo? Kakilala o idol? Ito yung possible zodiac sa inyo, ha? Pisces ulit, Leo, Sagittarius. Ay, yung clue pa nating isa. Ito. Pero ayusin ko na, para mabilis. Para hindi na ako mag-ayos mamaya. Diretso na. Sa susunod na reading. So, ayusin ko lang to. Ito yung isa pang clue natin. Same instruction. Kung di man para sa inyo yung clue, eh di baka para sa person nyo, kakilala o idol.
Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na buntis. O mabubuntis pa lang. Bilog ang shape ng mukha. Witch. Baka may lahing witch or may kaalaman sa witchcraft. May someone na ganun. Tulad nito, witchcraft din to eh. Yan yung form ng divination, paggamit ng herbs, paggamit ng crystals. Witchcraft din yan. Candle, yung mga spell. Yun, witchcraft din. Eto, may someone na mahilig sa mga makukulay na damit. Anyways, mahaba pa ang oras, so kukuha tayo ng ibang deck. So sa part na to, 2 card lang ang kukunin ko. Mabilis na reading lang to. Okay? Kasi nga, 2 card lang. Di ko na i-clarify. So ang purpose ay para makarami tayo ng information na pwede pa nating makuha dito sa card na to. Para sa period na to. So, kung walang clouds na lumabas, walang silbi yan. Okay? Walang silbi. Walang clouds Ay. Proceed na tayo sa susunod. So, again, walang clouds, kaya wala tong silbi. Magkakaroon lang to ng silbi kung clouds yung sumunod. At buti na lang kamo. Walang clouds, kundi sickness yung kalalabasan. So, buti na lang, di ba? Ito maganda, Maganda in a way na mapapatismis kasi yung iba sa inyo or may secret yung iba sa inyo na mabubulgar. Pero ang dating hindi nyo masyadong ikapapahamak ang tungkol dito or mangyayari pa lang sana na ibubulgar. Sabi natin binablockmail yung iba sa inyo. So sabi niya ibubulgar daw niya yung secret ng iba sa inyo. Example lang. Pero hindi natuloy. For some reason. Example nga lang. Or sabi, may lalabas daw siyang scandal kuno. Pero hindi pala totoo or hindi niya magagawa yon for some reason. Siguro mahuhuli yung tao or magbabago isip niya. Pwede rin ganun. So, anything na parang information na ikasisira ng iba sa inyo ay maiiwasan or kung sabihin natin hindi talaga maiwasan na kumalat, hindi naman masyadong masisira yung image or reputation ng iba sa inyo. Dahil may tutulong para maligtas yung iba sa inyo sa kahihiyan, pwedeng ganun. Anyways, ibang senaryo. Ito maganda ma-recognize yung iba sa inyo sa workplace at magkakaroon ng increase salary. Sana nga o kung di man para sa inyo itong reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala na yun nga, mababalitaan nyo na promote, magkaroon ng increase salary or marami sigurong OT kaya nadagdagan yung basic salary kaya dumami yung pera. Yun gandang balita ba sa work.
workplace, o baka salary loan to na ma-approve, o any form ng loan. Vacation leave or sickness leave na ma-approve, o asikasuhin ng HR. Ayan eh. Cash advance, pwede rin. Anyways, ito ng last spread. Ano to? Ito magandang balita in a way na teka. Magandang balita nga ba to? Oo, pero wait lang. 38 ito. When in close proximity to 38 ito. Friendship will warm into love. Wow! Ito maganda oh. So, yung combination, sabihin natin may crush yung iba sa inyo. Whether ka-workmate o friend. Basta may crush yung iba sa inyo na para bang type din ng crush nyo kayo. Ganun ang dating dito. Pero more like friend kasi nasabi ng friendship eh. So may crush yung iba sa inyo na friend nila. Hindi nila akalain na type din sila ng friend nila. Yun yung combination dito oh. O sabihin natin may nililigawan yung iba sa inyo na friend. Maiwasan ng kahit anong bad luck. Okay? Don't worry. Kasi nandito yung apoy. So, siya yung sunog ng kahit anong bad luck. Dito nga, sabihin nating crush na friend. So, doon lang to tatama sa may crush na friend o nililigawan na friend. Anyways, basahin ko na lang tong last deck natin para mabilis. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice at prediction na to para sa period na to. Oh, marriage oh. Ito maganda oh. Marriage, a marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. So, the feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. At ang uli, confusion. So sabi, confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.